Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naglatag ng kwalifikasyon ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bukod sa may karanasan sa pagsisilbi sa bayan, tiyak na makatutulong sila sa pagkamit ng bansa sa isang bagong Pilipinas. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Laoag City, Ilocos Norte, formal nang inendorso ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 12 pambato ng administrasyon sa pagkasenador sa Hatol ng Bayan 2025. Kabilang na riyan sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, dating DSWD Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Sa kanyang talumpati, ibinida ni Pangulong Marcos ang magandang track record ng mga kandidato na karapat-dapat lang anyang manalo sa eleksyon. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa Alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Giit ng presidente, maganda ang kombinasyon ng mga pambato ng alyansa. May mga abogado, may mga naging bahagi ng gabinete, at may mga nagsilbing alkalde at gobernador, kaya tiyak na makatutulong sila sa ating mga kababayan. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod dyan, binigyang diin ng Pangulo na walang bahid ng dugo, korupsyon o pagtalikod sa bayan ang kanilang mga pambato. Kaya't kung gustuan niya ng taong bayan ng tuloy-tuloy na pagbabago, ang alyansa ang dapat suportahan. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Bago magtapos ang kanyang talumpati, may panawagan din ng presidente sa mga Pilipino. Sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Itinakda ang susunod na campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Huwebes, February 13 sa Iloilo City. Pagtitiyak ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, iikutin nila ang maraming panig ng bansa para mas mailapit sa taong bayan ang mga hangarin at hakbang ng kanilang senatorial slate. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.